flashback. End of flashback. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. First blood.
Airdrop has been delivered. Nakakaabutin namin dito. Kala ko mag-i-evolve sa zombie eh. Ang saya, pero masaya siya. Pero babawian ka niyan. Ako hindi ako makikialam sa away. Pero na yung Bartolome, extra na Rocket Wars. Oh my God! Tay ka na. Chip terminal is almost ready. Yeah. Ito yung buta ko eh. Chicken joy. Yung kulay, hindi, yung kulay orange siya. Na nakakakulay sa bibig. Tapos The alibaba. safe zone is collapsing. Yan, oo, bangus. Kasi be, all I know is Lala. The way you talk, it's obvious that you didn't know that. Like, hello. Yun na yung pipiliin mo. Oo. A full-fledged tank has been dropped. Kaya mukha kang baby. Kasi may isa gatas. Yes. Oo. Ayun na, we'll end this now. Thank you guys for watching. Thank you, Rana. Thank you, Sarah, A full-fledged tank has been dropped. Lagi naman na ako nasa channel. Wala nang bago. Sirada lang yung bago. Oo. Bukod sa Team Sevilla sa mga... So, outside Team Seb. Pero Team Seb din mo. Oh no. Ayan na, nag-ano na kami. Nagpuan na kami. Bye-bye na. Peace around the world and all its access. Nag-live ka na? Airdrop has been delivered.
almost ready. The safe zone is collapsing. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Nakakausap niyo po si Ruel Quizon and siya po idol ay ako lamang po ng King of Comedy po na yumauna. Yes, si Mr. Ruel Quizon. And nirereklamo niya idol ang nanay po ng kanyang mga anak sa pagiging irresponsable at pananakit sa kanyang mga anak. Sir Ruel, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. Paano po nasabi na ito pong inyong kinakasama si Miss Emily ay responsable? Ano po, Sir, hindi po kami totally magkasama po sa bahay. Kahit po nagkaanak po kami. Balik, kahapon po kasi, hinihiram niya yung punso ko. Eh, may ano po kasi, may lagnat po yung bata galing sa sakit. Ayoko naman po ilabas. Kasi baka ma-dinat kasi hinihinat ako po. Siyempre may COVID po tayo ano eh. Ilang taon po yung bata? Anak niya? Ano po, 5 years old po. 5 years old. Gusto niyo pong ilabas? Gusto niya po kunin, Igo Grocery na lang po. Sabi ko, next time mo na lang, tsaka bawal po ng bata sa Opo. Tapos sinutusan niya po yung isang anak namin, nakunin yung bata. Pinutusan niya po yung bata. Pinapunta po sa mga alaga. Tapos pa, ayun na, ginawa ko, yung bata ko na sa akin. Nandun po sa nag-aalaga sa kanya. Pumunta po ako doon. Tapos doon ko na po nakausap yung panganay ko na naglabas ng sama ng loob. Kasi tinutukan niya po yung bata na magalit sa akin. Tapos kung ano po yung sinasabi ng bata sa akin na nag-record pa gamit yung account ng bata. Tawag nga lang po sa akin, Rowell, parang sinapitawag na dahil. Tapos nakausap yung bata. Tapos nagsalita siya, tapos umiyak siya na hindi ako yun, hindi ko kasalanan yun. Parang tumutusan na ako ni Mimi, o gano'n, ni Mami. Tumutusan na ako, tapos pag hindi ako sumunod, tinatapar ako sa mukha, tinatampal ako. Yan, tapos yung panganay niyo po siya. Ano po, 7 years old na po. So ito yung 7 years old na anak niya na tinuturuan nitong si Ituhin. Opo, sir. At Yung po sinabi po ng bata na si Mami Opo, sir. Nakausap ko yung bata, tapos na-video ako po siya. Ayun nga pa, inamin niya na gano'n. Tapos sinasaktan siya, yung inaano ko. May video po ako kung paano. Kaya yung ano ko po, yung naramdaman ko sa tuli. Kasi hindi ko po ginaganon yung anak ko. Chip terminal is almost ready. Masakit po kasi hindi niya po nakasama na matagal yung mga iniwan niya sa akin. Lalo na po yung bunso, kailan niya lang po nakita yun. Tapos ganun, nagagalit siya, malayo sa loob sa kanya kasi hindi niya nakasama. Nasaan po ngayon yung mga bata, sir? The safe zone is collapsing. Ni Ma'am Emily. Hindi po. Ano po gusto mangyari, Sir Ruel? Gusto ko pong panagutan yung ginagawa sa anak ko kasi binubugbog niya anak ko eh. Hindi po sa ako. Pagpapalaki niya sa mga bata. Binubugbog po kasi hindi niya po naalagaan yung kahit sila. Iniwan niya po sa akin isang buwan pa lang. Down to the last 5 players. Kami po ay mag-request na based on the gawa ng assessment. Sa palagay niyo, sir, ano po nga lang sa assessment? Yung po ba'y pabor sa inyo o pabor sa nanay? Mas kapapot po siguro sa akin kasi marami ako pong ebidensya na ako po yung nagkalaga sa mga anak ko na simula bata. Buong buhay ko po, sir. Mapuyat ako sa trabaho, magkasakit ako, mapakain ko rin ako. Ginagawa ko po lahat. Ang masakit na po kasi nagpapakanamay siya ngayon. Tapos malayo yung loob sa kanya ng bata, sinasaktan niya. Kaya po, sir, pinapasok nyo natin yung SWD upang gumawa po ng assessment. Kami po gagawa ng request na mapabilis po yung proseso sa assessment na gagawin. At kapag talagang may pagmamahal si mother, si Emily, then yung anak po ay pwede makuha sa kanya, ay pasa po sa next of kin. Nandiyan naman po kayo na pwede po sa inyo. Wala. Diba? Usapin natin si Ma'am Emily para maging fair naman tayo rito. Sige po, Papa Bear. Ma'am Emily, Hi po. magandang hapon po, Ma'am Emily. Opo. Ma'am, si Sir Ruel na nasa kabilang linya at siya po ay naiyak sa sama ng loob dahil yung anak daw po ninyo, tinuturuan niyo po ng masama tapos pinapalo niyo pa.
Sir, ganito po kasi yan. Yung anak ko po, yung bunso, gusto kong hiramin kasi malayo po ako sa Tondo eh. Opo. Ngayon pumunta ako dun sa med sa mga kamag-anak namin na gusto kong makita yung anak ko kasi nga pag tuwing hihiram ko kay Robert kasi marami siyang dahilan na ganito, sira yung tutor, isip pa, ganyan-ganyan. Kasi may laglat nga daw yung bata, isang gabi. Pero ngayon, kahapon, wala na daw mo ng umaga. Okay. Ngayon, sabi ko, bawal pala ilabas yung bata. Bakit nasa ibang bahay? Diba po? Okay. Ngayon, magkakaroon lang po kami. Siguro po mga ilang kanto lang, ganyan-ganyan. Isang kanto lang po. Basta madali po puntahan. And actually, siya po nagdala din sa mama ko kahapon. Dahil nga, gusto kong makita yung anak ko. Tapos papa-birth certificate, pagagawa ko yung birth certificate. Kasi 5 years old na po hanggang ngayon, hindi kasi po nag-aaral. Ngayon, magka-ate po niya, yung panganay ko, nakita naman po niya kung paano lumaki. Ang ayos-ayos po ng anak ko nag-aaral sa private school. Para po, ilabas na isabi niya yung buhay namin. Siya lang po yung pa-picture dito, kaya wag na pong gamitin sa ko para pagsukasan yung pangalan niya dahil balak na mag-vlog. Kasi wala naman po kami away sa Rappi. Maayos po kami magkausap ng kahapon. Maayos na rin po humiram sa kanya, maayos din po humiram ng mama ko. Ang iniisip na ko is kasi ilalayo ko yung bata. Ngayon, sir, sa ganang ginawa niya, hindi po kami kasal. Alam ko po yung alam ko po yung right bilang nanay. Okay, Opo? ma'am, tanong ko lamang po. Yes, ma'am. Ngayon po, Ma'am, una-una, below 7 years old. Talaga dapat yung kusudian. Tapos, lalo kasal. Pero ma'am, meron akong mga katanungan na po na mahalaga ito. Yung bata raw po, ma'am, tinuturuan nyo na bastusin siya. And then, pangalawa, yung mga bata raw po, ma'am, sinasaktan nyo. Totoo ba yun, ma'am, o hindi? hindi po ba po, kahapon po, nung nandoon yung anak kong panganay, pinasundo ko yung bunso ko, ang ginawa niya po, is pinagalitan niya, totoo sa pagkita ko hindi niya po napatay yung phone. Kaya naririnig ko po yung mga sinasabi niya doon sa anak ko, na tinatanong niya, na tinuturuan na ganito sabihin, tapos ibigay niya. Ano yung concern na po doon, sir, para ganito po sa akin na Okay. So, kasama ko po yung dalawang anak ko, na ngayon, ayaw na kung pumunta sa kanya. Ma'am, meron lang akong follow-up questions. Payag ba kayo na ipapa-assess po namin yung mga bata sa DSWD para magkaalamanan kung sino-sino yung sabi na totoo? Yung mga bata po, interview niya ng DSWD. Okay sa inyo? Ako, pwede naman po yun. Pwede ba ma'am, gawin natin ito ASAP? So yung DSWD po, Pwede yun, sir, pero... pupunta sa inyong bahay, susundin yung mga bata. Siyempre, kasama kayo. Kasama din itong si Sir Noel, pareho kayo nandyan. And then, i-interview mo yung bata sa isang kwarto para malaman kung ano yung talagang totoo at hindi. Ma'am? Hindi na po siguro. Para malinis yung pangalan mo kasi masama po yun. Okay lang po sir, papapor na papor po sa akin, gusto ko po yan para lumabas po yung totoo. Saka sana po, kung magkakaroon sir, huwag niyang tapusin yung bata, kaya yung ginagawa niya. Marami po akong ebidensya, yung sinasabi niya na hindi totoo na hindi niya tinuturuan yung bata ng mga pampabastos lahat. Nasa akin po lahat ng ebidensya, simula po nung ginawa niya yun. Schedule po na lang natin. Okay sa inyo? okay lang po kasi yung mga sinasabi na paglapita na pinatali ng tubig, pinturon. Kaya nga mami, mabubuti ito para sa inyong lahat, lalo sa mga bata. Kasi dito lalabas yung katotohanan. Sa ngayon, may sinasabi ka, may sinasabi rin si Sir, na hindi natin malaman kung sino yung Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Mga professional, psychologist, child psychologist, social worker, kung ma-extract nila yung Time for the mission. Get ready. magturo sa kanila at mag-decide kung ano talaga ang totoo at mali. Sir Ruel, nakakawala sa inyo yung dalawang ninyo. Isa po kasi, dinala po siya sa Las Piñas kasi po nung mga panahon po na hindi ko po kayang dalawa yung alagaan ko. Dahil po yung punto namin, kasama ko po siya talaga. Simula 1 month. Kailan na po siya dumating? Galing po kasi ng Japan yun. Kailan na po siya, parang wala pa po siya nasa Saudi.
si Mamira Ragasa. Nireklamo niya, idol, yung kanyang ex-boyfriend na hindi daw pagkakamot sa kanya. Gagawa pa daw po ito ng Chip terminal is almost ready. Natitigyan siya sa social media. Nakakit ka. Oo. Anong maniwala? Malis ka na. Nagreklamo kay ate. Nagreklamo ng barangay yun. The safe zone is collapsing. Saan yung laptop? Ano ba? Ano ba? Nesta. Mira, Hi po, sir. Good afternoon po. nakita ko yung Wala ko na po, sir. Patong-patong na lang po nakasalanan po. Sulat na. Normal na ano, pagsisinungaling, gano'n. So, hindi naman tanggap yung pag-break nyo, kaya sinusundan ka niya palagi. Opo, simula po noon, nung nag-iwalay kami. Sige, kasabi natin si Richard Ainaga. Ano ba ang problema niya? Mr. Ainaga, sir. Sir, nakita ko po yung video na pilit niyo po talaga inaras. Yung balik. Yung sa Mayra. Dahil na po sa inyo. Ano bang problema niyo po, sir? Matanggap. Kay Mayra. Ano po, sir? Okay. Hindi mo kahit tanggapin na hindi ka mahal. Eh, paano yan, sir? Ayaw niya sa'yo. Ano plano mo, sir? Kayo na ayaw niya sa'yo. At ano pang pag-usapan niyo, sir? Pero sir, ayaw lang niya sa'yo. Ma'am, Mayra, sabihin mo sa kanya, dahil pagkatapos ito, tatawag na po ako ng pulis. Sige, Mayra, sabihin mo sa kanya yung mga gustong sabihin. Ngayon pala. Nag-usap na kasi tayo, di ba? Nagkaroon tayo Airdrop sa has been barangay, di ba? delivered. Klaro naman, di ba? Isang test, isang ano, wala ka nang gagawin, di ba? Anong ginawa mo? Malala pa yung ginawa mo eh. Yo, just ready for upgrade. Yung ginawa mo eh. Lahat na eh. Ang dami-dami nadadami kung tansang basta ko maabot yung pangulit ko. Akala ko yung review mo sa akin, normal lang. Ako yung nag-usap sa'yo, tama na. Diba? Gusto ko lang magtrabaho ah. Pinabayaan kita lang mga salita mo sa akin. Lahat, pinabayaan kita. Diba? Puro pagbasa yung ginawa mo sa akin. Tapos ako pinisisihin mo. Sir, wala namang karapatan si Mayra na para mayaw sa relasyon ninyo. Okay. Now, sir, kung meron siya karapatan, then dalangin na kung karapatan niya na ayaw niya sa'yo. Okay, na lang, sir. Exactly. Tawag niyo na po siya inaharas. Sir, ito na nga, sir. Magbibigyan ko yung mag-uusap kayo para mag-close you. Okay, sige. Mayra, diretso mo na siya. Sabihin mo na sa kanya, diretso lang. Huwag na siya bigyan ng close. Simula, hindi ko siya binigyan. Sinabi ko sa kanya, mamatay na lang ako, hindi na, wala nang pag-asa. Wala na po, wala nang kailangang sabihin sa kanya, lahat na. Alam niya yun, pero gusto niya pa rin may pag-usap. Wala na akong masasabi. Mayra, nagda-drugs ba ito noon? Siguro po. Oo. Tawagan mo yung PNP. Sir, nagda-drugs ka ba? Hindi po. Ano lang po yung ginagamit nyo? Ano po yun? Shampoo? Marijuana? Okay? Wala po. Dati, ano po? O, maming ka raw. Dati, ano po yung ginagamit nyo dati? Dati nga po, dati. Ano po yung ginagamit nyo dati? Shampoo? Okay? Marijuana? Solvent? Ano lang po yun? Tikim lang po yun. Kailan po kayo huling tumikim? Sabi po. Shampoo. Airdrop Kailan has kayo been huling tumikim ng shampoo? Matagal na po yun. Alam niya yan. Kakapagod na sir. Half of the players are eliminated. Isang taon. Sir, meron kayong pagmamayari ng baril. Wala po. Sir, merong pinost kayo sa social media ng baril. Pinanatapos nyo kay Mayra. Hindi po kasi nalakot yung pinok. May usap siya dito, sir. Ang nakalagay po, isang araw, tek, mababalitaan mo na lang patay na kami nila. Tapos yung picture ng barel, ang nakalagay po dito, dalawang malala. Okay. Sir, at dahil dyan, ipagagampot na kita sa pulis. Tawagin mo yung PNP.
Sir, Huwag naman po, sir. Huwag naman ganon. sir, pagbabanta po ito. Tawagan mo si Atty. Garrett para malaman niya kung paano diskarte gagawin natin ito sa ating PNP. Nang sa gayon, mabigyan naman natin ng mga protection. Dahil nakikita mo ng baril at pagkatapos sa caption na ito, sinasabi mo isang araw, napabalitaan na, napatay ka na, at si Mayra. Pagbabanta po ito, sir. Pwede na kita ipadangkot, sir, ngayon mismo. Sir, huwag naman po. Hindi naman ano yun. Baril po ito, sir, 9mm. Hindi po, ano yan, hindi po balik yan. Medyo yung nakita ko lang sa Facebook yan. Kung titignan niyo po yung bahala niyan, ano yan, parang laruan lang po yan. Hindi ko alam kung dinimanda ka pa dahil may problema ka sa pag-iisip. Atty. Garrett, magandang hapon. Atty. Garrett, may post ko sa lalaki, video ng baril, yung hawak ka, at yung caption sabi ng isang araw, mababalitaan mo na lang, patay na, kami ni Mayra, dalawang bala na. Isang threat. Yes sir, it's a grave threat if we're going to refer sa criminal code natin. Dahil wala tayong ibang inference dun kung hindi may tangka siyang mag-commit ng murder against dito sa complainant natin. Ako dinagdag na rin po natin na clearly identified yung kanyang Airdrop has been Tama po kayo, patawag dapat natin yung polis. Ipadampot natin bago niyang pag-isipang gawin talaga yun. At later on, pwede na siguro isang pa itong kaso sa korte para maligpit na itong mga influencer na mabantas. Tama-tama, Sir Rafi. Tapos inagdag na rin po natin na i-file yung violence against women and children para sa acts niya po ng stalking. Kasi yung, yes sir, yung pag-stalk niya po, considered po yun actually as psychological violence under RA 9262. So wag po nating hayaang hindi masampa rin yung kaso yun laban sa. Ano yung pagsunod-sunod niya doon sa kanyang ex, at sinusundan-sundan niya kung saan pupunta, sinisilip-silip niya. So stalking yun at violence against women and children ang kaso pala mo. Yes sir, actually psychological violence yan and marami na pong nakokonvict na kasi yung presence lang ng lalaking alam mong may balak sa'yo, very Garrett, maraming salamat ha. no problem sir Rafi. Sir, kung meron po kayong problema Chip terminal is sa almost sarili ready. ng pag-iisip, pwede ko kayo ipagamot, sir. Iparehab ko kayo. Wala po problema. Napapabayaan niyo na po yung sarili niyo, sir. Pero alam mo yun, di ba? Alam mo, ikaw lang. Tingin ko meron. Tingin ko meron. Ma'am Mayra, paano niyo po nakilala to? Kasama ko po siya sa trabaho, pero may The na safe kami zone ng is collapsing. Ano pong work niyo noon? Construction worker po ako. Nagtatrabaho ako bilang welder. Siya po yung safety officer namin. Okay. Well, sir, ganito Sir Richard, tatawagan namin yung pulis. Ipaparating namin itong sitwasyon para pag nakita ka pa gala-gala dyan sa bahay ni Ma'am Mayra, dadaputin ka. Okay po. Corporal Karen Estimada, sa Children's Desk Mandaluy. Ma'am Karen, Yes po, hello po, wala pa lang po. ibibigay po namin sa inyo ang address po nitong aming complainant at saka address nitong lalaki. Kasi itong sa lalaki, ma'am, nagbigay na po ng grave threat dito kay babae. Pinicturean niya po yung baril niya, hawak-hawak niya at sinabihan niya isang friend niya, balang araw, nakikita mo na lang patay na ako at patay na itong si Mayra, dalawang bala na. So, mukhang wala na ako sa tamang pag-iisip itong si lalaki. So, bago mangyari po yung malagim na kinakatakutan natin yung pangyayari, baka pwedeng awatin niyo na po, ma'am. Yes sir, sige po. Mas maganda po siguro sir kung mai-assist po namin dito yung complainant sa women's po Opo. para makuhaan din po namin sa ng salaysay niya. At makapag-file po siya ng formal complaint po dun sa ex niya. Opo. Ibibigay din po namin yung address ni lalaki, ma'am, ha, sa inyo. Sige po. Thank you po, ma'am. Thank you. Sir, pagkatapos po ng pag-uusap natin ito, ibibigay po namin lahat ng impormasyon ninyo sa ating kapulisan para kayo po abangan at babantayan. At kapag nakita po, sir, na pag-alagala kayo dyan sa kinaroonan ni Mayra, lalo pat kung meron kayong dalang baril, kayo po dadamputin agad-agad at ikukulong. Okay, sir? Di po to po kasi yung baril na yun. Nakita ko lang po sa Facebook yung pinost ko lang po. Wala po ang baril. Sir, andun po sa Facebook nakapost yung baril. Saka, sir, may pagbabanta na yun. Wala po ang baril. Okay, pakito
bago sa Atty. Garrett. Ito para sa kalaman nila na, I need to know as well. Atty. Garrett, Yes, Sir Rafi. ito very interesting to, ano? Sinasabi kasi nitong si lalaki, yung baril na yan na nakita mo sa picture, ay fake, ganyan, plastic. Marami ng insidente kaming natagpo na ganito na ginamit na pananakot sa kanilang victim ay plastic na baril o fake na baril. However, ang pagkakalam ni victim, yun ay tunay na baril. Ano maging takbo niya sa korte kaya? Sa korte po, sir, no, hindi po magiging material issue yung katotohanan or possession niya ng baril, Sir Rafi. Kasi ang pinaparusahan under the crime of grave threats is the threat itself or yung intent po. Airdrop has been delivered. The person you identified. Kasi hindi naman po exempted or hindi naman po impossible na kumuha siya ng baril. But the mere intention po, yun po yung material doon. And very clear yung intention niya based po dun sa post. Ay, dahil sa plastic na baril yun, as long as nandun yung intent niya sa October 30, gang ma. kahit na plastic pa yung pinanakot niya. Yes, sir. Actually, mas interesting yan kapag meron siyang hawak na plastic na baril. Kasi kapag ganun, sir, it's counted as a real weapon under our firearms code. Oo nga, no. In fact, meron ng insidente na nababaril itong isang tao dahil akala ng mga pulis, yung binubunot nitong tao ay tunay na baril, yung pala plastic, too late na nung malaman ng mga pulis. Tama, sir. Kaya ganun yung pagkasulat ng aking firearms code para sa situation na ganun where a person is committing a crime. Kahit peke yung baril mo, itatrato natin totoo yan. Chip terminal is almost ready. Maraming salamat ulit. No problem, sir. Ayan, no. Tukmol. Ay, tukmol. Sir, ayan, kahit na plastic yung baril, ginamit ko pa na ako. Sige na, iubos pa ng oras namin. Ma'am, huwag mo ibaba ang telepono. The safe zone is collapsing. Mga pulis natin, okay? Okay po, thank you po. Para mabigyan ka ng seguridad. At ito, dadamputin na itong taong to. Okay, ma'am? Okay po, thank you. Na, nga naman, kasi may mga insidente na sasabihan mo ng pulis. Naman, sa Amerika. Dito, meron lang ang insidente dito. Freeze! Bubunan siya ng palig. Wala pa. Nabalik siya. Ang sweldo sa inyo. Kasi akala ng pulis, ito rin pa ito. In the first place, ba't kasi dadala-dala ang plastic? Anong purpose mo? Para ma-hold up. Usually, idol, yung ginagamit ko. Diba? Now, nagamit mo yung plastic na pala sa pag-hold up, nabigyan ka ng Sa ating pong susunod na sumbungan, dito po natin na age doesn't matter. oh, ba't mo sabi? Dahil idol, makakausap niyo po ito ng Lamit Malanan po po nanay na 63 years old at ang karelasyon ng kanyang nanay na 26 years old. Jesus Mariusel. Yes, idol. Ngayon po, idol, nawawalan daw po kasi ang ipon ni nanay. Dahil nauubos daw po, nababaon na sa utang si nanay dahil daw po sa karelasyon ng 26 years old. Alam na this. Kumbaga, okay na po. Magbuka ito, yung lalaki. Ano ba trabaho ni lalaki? Isa po siyang SGI. Security guard. Ano trabaho ni Mami? Yun ang alam mo. Magandang hapon po sa inyo. Narino mas 63 years old. Hello po, Nay. Ano, wala naman Dan! Ay, Dan! Hoy! Dan! Hoy! Walang boses! Oh, Nay Norma. Sir, good afternoon po. Good afternoon. Yung boyfriend mo si Jack for 26 years old. Opo. Kailangan ko lang daw nito. Ano po? Ano nagustuhan mo rito? Wala po, kasi pag nagtatag kami, panabiro kasi yan po yun. Nakita na ba kayo nito? Hindi po po. Wala pang nangyari sa inyong dalawa. Ang layo, sir. Manila at saka Davao. Taga saan po kayo nanay? Dito sa Manila po. Tapos itong si John Paul. Nasa Davao. Anong trabaho po ni John Paul? Security guard po yun, sir. Kayo po, anong trabaho nyo? Ay, wala po. Maganda na kasi po ako. Dito na lang ako sa bahay. Bakit pera pang bigay si John Paul? Wala akong binigay. Eh, marami ka ng perang binibigay dito kay John Paul. Yun nga, sir, ano eh. Chip terminal is almost ready. Kasi pinagbibintangan na kanila na kinakurakutan daw ako ni Jan. Tapos marami daw akong sinundar na gamit.
Paano yung pinundan na gamit? Ano yung sabihin pinundan na gamit? Kaya ang layo-layo naman niya. So, wala pong binibigyan na nila kay Jack Roy. Nung nagkakaroon sa sir na ano, The safe zone is collapsing. kulang kasi ng 2,000 o kahit ano. Down to the last 5 players. Magkano pinahiram mo? 2,000 lang po. Pero binayaran naman ako niya. Kasi lang sinabi ko, bayaran mo yun kasi baka wala akong pang-gastos. Sabi ko sa kanya. Si Ami. Okay, eh hindi naman pala pinitirahan kong nanay mo. Mukhang love na love ko siya ng SG. Eh sabi ni nanay mo, Only 2 players left. Almost there. yun lang, wala na iba pa. Hindi po, kasi po, yung mga nakaraan po kasi, namumuksan ko po yung Facebook niya. Dun ko lang po nalaman lahat. Kasi po, nung tinanong ko po siya, sabi niya, pinsan niya daw po yun. Magkakilito, pero magkaiba naman siya na. Kaya nagtatanong po kami. Tapos, madami po siya para sa nanghihingi ng cellphone. Kaya po pala sinasabi niya sa kanya na yung cellphone, dami benta na namin. Kasi may balak ang mga ng phone. So, sa kanya na lang. So, nagtataka po kami. Sinigyan na po siya ng cellphone ng kapatid ko. Bakit kailangan niya talaga ng cellphone? Yung po pala napagtanong ko, hinihingi po yung lalaki. Ano na po nanibigay ni nanay niyo po dito kay lalaki sa pagkakalam po ninyo? Nagpapadala po siya ng pera po. Magkano? Nice game, nice game. Tapos po, ang pinaka-main niya po ngayon na target niya kay mama is yung cellphone. Ay! Sir. Ay, napagusto. Mga ano talaga. Kaya bawa ng salita lang yan, sir. Nay, itong advice ko sa inyo, Nay, kahit anong mangyari, huwag ka magpa-video call sa kanya. Huwag mong gagawin yun, Nay. Nagets mo? Ikaw, baka mamaya sabihin ni lalaki, mag-humay ka, mag-video call tayo. Ginawa mo yun, yari ka. Hindi, sir. The safe zone is collapsing. Wala na akong cellphone. Walang cellphone yun. Ano pag sinabi nitong si lalaki, darling, maghubad ka, padala mo sa akin. Yung picture mo, mag-video call ka na nakahubad. Ano ka?